of our purpose, to love God and people. Goal, to make every believer a leader of leaders. Vision, to win souls and make disciples. Before we start our Sunday service, here are some reminders. Please avoid walking and talking while worship service is ongoing. Kindly turn off or put your phones in silent mode. You may use the restrooms located at the back. Manage your own garbage. Kids are encouraged to join our kids ministry located at the kids area. Ready your freebies, Bible, ballpen, and booklet or notebook. Pray and prepare your hearts to receive the Word of God. Thank you and God bless. Our Sunday worship service will begin shortly.
Isang umagang mapanapanabik ang handog sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman kapatid, tumayo ka na para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain na isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namanhig sa kanya. Tumuhin po kayo dito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat nataho namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga. Purihin mo ang ating Panginoon. Palakpakan mo kapatid. Umilang tayong lahat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallelujah! Papupurihan ka namin, Panginoon, sapagkat kami nananabik sa iyong presensya sa umaga na ito. Woo! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan. Sapagkat ang luha ay isang ngumiti ka na kapatid. Itaas ang ngalan mo habang naghihintay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Kung kailan ikaw ay masilayan, lumamang sa iyong kawalan. Lahat ng tao ay sa iyo luluhod. Sabihin mo, sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Sing! Nagpupuri, nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Yes! Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Lakasan mo kapatid ang iyong pagpupuri. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Let's dance together to the music of the Lord. Hallelujah. Patuloy
Amen! Kasama ka! Kasama ko! Amen! Yun naman talaga yung pangako ng Panginoon na ating pinanghahawakan. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, wala tayong ibang itatanghal. Hindi natin mapanghahawakan kung ano man yung mga bagay na mayroon tayo ngayon sa ating buhay. Walang iba na magtatagal, magpakailan pa man, kung hindi ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Hallelujah, dakila ng Diyos. Tunay na namamangha kami sa iyong kabutihan at sa iyong kadakilaan. Nais namin, Panginoon, isuko sa iyo, sa iyong mga kamay, ang lahat-lahat sa aming buhay. Kaya kapatid, nauunawaan ng Diyos, kung mayroon kang kabigatang dala sa umagang ito, pero nais niya, isuko mo sa kanyang kamay. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating sandigan. Siya ang ating buhay na pag-asa. Lumapit po tayo sa ating Panginoon.
Minsan, Walang katulad sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan, itatanggol kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. Dakila namin Diyos, mapagpalang ka. Tunay nga na ikaw lamang ang tataas, itatanghal sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Sapagkat kayo ang Diyos na mabuti at tapat, kailanman hindi po kayo nagbabago. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Moses, ni Isaac, na aming itataas sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Purihin po kayo, Panginoon. Dakilain po kayo dahil sa inyong kabutihan, sa mga kamangha-manghang bagay na ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa. Patuloy po kayo nagpapalakas. Patuloy po kayo tumutugon, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin namin. Alam po namin na lahat ng kalooban niyo, yun po yung nasusunod sa buhay namin. Kahit sa oras na ito, Panginoong Diyos, yung kalooban niyo ang gusto namin mangyari sa aming kalagitnaan. Salamat po sa bawat pagkakataon. Patuloy po kayo nangungusap. Patuloy niyo ipinapakilala, Panginoon, kung sino po kayo sa aming mga buhay. Kayo po ang Diyos na aming sasambahin sa oras na ito. Sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng aming kinabukasan. Ama, sa oras na ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Bitbit lahat ng mga kabigatan sa aming mga puso. Lahat ng ito ay aming isusuko sa inyo, Panginoon Diyos. At andun yung kagalakan na ito po ipapalitan nyo, Panginoon Diyos, ng kapayapaan. Papalitan nyo po ito, Panginoon Diyos, ng kalayaan sa mga bagay na ito. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Sa likod po na inyong gagamitin sa oras na ito, alam po namin, Panginoong Diyos, na ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na lulubog sa Kanya at maipapahayag, Panginoong Diyos, ang dakila niyong salita. Salita na kung saan magbabago ng aming puso, magbabago ng aming buhay, magpapalaya sa amin sa anumang mga bihan, sa aming mga buhay, magpapagaling sa amin sa anumang klase ng sakit at karamdaman. Tatanggapin po namin ito, Panginoong Diyos, sapagkat ito'y mabubuhay sa aming puso. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa tao na gagamitin niyo sa oras na ito. Patuloy na puspusin niyo po siya ng iyong kapangyarihan. Patuloy na puspusin niyo po siya, Panginoong Diyos, ng inyong kapayapaan. Alam po namin na sa bawat salita na aming mapapakinggan, ito po yung magbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng pag-asa. Pag-asa ng bukas na hindi po namin nalalaman. Pag-asa ng bukas na kung saan alam po namin nakasama po namin kayo. Kaya marapat naman, Panginoong Diyos, na kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa. We ask the Holy Spirit
Kayo po ang umikot sa puso ng bawat isa. Kayo po, Panginoong Diyos, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoong Diyos. Pagtatagumpayan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, at sa mga susunod pang mga araw sa aming mga buhay. Salamat po, salamat po. Kailangan ang may taas, paparangalan, mapasalamatan sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito ay inulog namin na may katagumpayan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, this is a place of worship and this is a place of prayer. So ipanalangin po natin ang ating mga kapatid sa kanan. Let's speak blessings sa kanila. Ama, salamat. Salamat po sa araw na ito sa mga kapatid ko, Panginoong Diyos, na handang tumanggap ng mga salita mo. Patuloy po na dinideclare po namin ang katagumpayan sa puso ng bawat isa. Patuloy na dinideclare po namin, Panginoong Diyos, yung salita mo na mag-manifest sa bawat isa. At ito po yung lalakaran ng bawat isa. Pagpalagan niyo po ang aking mga kapatid na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kaliwa po, salamat po sa inyong kapatihan, sa mga kapatid ko ito. Kayo po ang patuloy na nagbibigay, magkaloob ng mga desire ng puso sa oras na ito. Kayo po, Diyos, ang mamuna. Kayo po, Diyos, ang sumaklaw ng lahat ng mga plano ninyo sa pagkatimplan ninyo ay higit na mas maganda sa kanilang mga plano. Pagpapala, patuloy na kaakasan, patuloy na pag-iingat, na pagpapalagay ko sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang po sa inyo lahat. Makapunan po tayo. Ngayon po ay makakarinig tayo mula sa isang special guest na pastor. Siya po ay matanda lang muna konti sa akin. Pero siya po magsasalita ngayon. He is one of my mentors. Nung po ako nagsisimula ay siya po yung nagsasama sa akin. Siya po yung nagturo sa akin na kung paano po lumuna sa isang cell group. Iyayakan po niya na po kahit saan. Iyakan na po ako dito sa may, dito po, nag-Bible study kami dito sa along the Riles. Maraming mga tao dyan. Siya po yung nagsama sa akin. He is a man of God. And we're so blessed because of his life. Kahit po siya ay manager ng isang malaking company dito po sa Technopark, siya po ay nagpatuloy na paglingkod sa ating Panginoon Diyos. At sabay po kaming in-ordain itong ating guest pastor. So samahan niyo po ako sa pakikinig sa ating pastor, Pastor Albert Iguspin. Pinagpapagin natin ating Panginoon Diyos sa buhay, Pastor Albert. Hindi po ako ang head ng worship team. Nagkataon lamang po na ang ating pong kulay ng damit ay kaparehas ng ating worship team. At salamat sapagkat sinamahan po nila ako ngayong umaga. Hindi lamang po pula ang ating nakikita, kundi marami po ang nakikitang katulad ng damit ng yung lingkod na meron ng worship team. So let us pray first. Let's thank to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Bangal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat narito ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Katulad ng sinasabi ng iyong salita, whatever the desires of our hearts, ito ay bibigay po ninyo as long as we obey your commands. Salamat ng mensahe na bibigyan mo ngayong umaga ay mensahe na siyang magbibigay sa amin ng pag-asa upang sa kinakaharap po namin mga pagsubok at mga nangyayari sa aming paligid, naroon, Lord God, yung motivation na kami ay patuloy na maglingkod sa inyo
Patuloy na ikaw ay aming itanghal. Patuloy na ikaw ay aming itaas. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, palagpakan mo na rin ating Panginoon. At bago ka umupo, tignan mo sa mga katabi mo, sabihin mo sa Kanya, namiss ko ka. Tandaan mo yung mukhang yan, ha? Bantayan mo, dapat linggo-linggo nandito yan. Sige po, tayo po lahat ay mga po. Natural po sa mga tao at marami po sa atin ang mahilig mangarap. Madalas yung mga pangarap po natin, ang siyang nagiging gabay po natin, ang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon, nagbibigay sa atin ng motivation para magpatuloy. Walang tao na walang pangarap. Dahil sa mga pangarap na yon, dahil sa mga visions na yon, tayo pong lahat ay nagkakaroon ng motivation para sa ganoon magpatuloy, lalong magpursige sa ating mga ginagawa, especially pag personal na pangitain o pangarap ang ating tinitingnan, talagang ibinibigay po natin yung todo-todo, yung oras po natin. Minsan parang pinapatay na po natin yung ating mga katawan para maabot lamang yung mga pangarap po natin. Pero sa isang mananampalataya, the question is, may pangarap ba ako? Pangarap na naaayon sa pangitain at tawag ng Diyos sa buhay ko. Every one of us are called by God. Lahat po tayo ay kinausap ng Diyos. Kaya ka nga nandito, nung nakilala po natin si Kristo, tinanggap po natin siya bilang Diyos at personal na nakapagligtas ng ating buhay, nariyan na ang pangitain ng Diyos para sa atin. Nariyan ang vision ng Diyos, nandyan ang kanyang pangarap, and that is world conquest. Pero hindi na po niya magagawa yan dahil siya po ay nasa piling na ng anak. Nung umalis siya at tumakyat sa langit, meron siyang iniwan. That is the Great Commission. Ang sabi niya, go in and make disciples of all nations. So ibig sabihin, tayo bilang mga nakakilala kay Kristo, merong misyon na dapat gagampanan. Kung babasahin po natin ang 2 Corinthians 5:17, ang sabi po doon, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Madalas doon po tayo tumitigil. Hanggang doon na lang. Pero kung itutuloy po natin hanggang sa verse 20, ang sabi po ng verse 18, and this is all from God. Ibig sabihin, tinanggap natin si Kristo, nagkaroon po tayo ng salvation, tayo ay nagkaroon ng transformation, at ito po ay, ang sabi ng verse 18, lahat ng mga ito ay gawa ng Diyos. Kaya pala madalas, pag sinasabi po natin, gusto kong buhay pero hindi ko magawa. Totoo po yun. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. And there is a reason kung bakit ang Diyos gusto niya na tayong lahat ay makaranas ng tunay na pagbabago. Bakit? Kasi siya ay nagbigay sa atin, katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, ng isang ministry sa verse 19. Kaya nang tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sabi dito, He has given us a ministry. At ano ang ministry na yon? Yung ministry of reconciliation. At magagampanan po natin through the message of reconciliation na pinagkatiwala niya sa atin. That is why we are all called ambassadors of Christ. Napakaganda po na pagbubulay-bulayan po natin yung 2 Corinthians 5:17 hanggang 20. Kasi dito natin makikita ano ba yung purpose ng ating pagkakilala sa ating Panginoon at ano ba yung purpose ng ating pong pagkakatawag. There is a vision given to us by God. Nagsimula yan sa Great Commission at dito pinasinayaan ni Apostol Pablo. Kaya nga ang tanong, nagagampanan po ba natin yung misyon na binigay sa atin ng ating Panginoon? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, from vision to mission, obeying God's call without
delay. Marami po sa mga mananampalataya ang nakatanggap ng vision. At gustong-gusto nila, ano ba ang vision ng Diyos? Excited po tayo kapag may nagbigay ng confirmation. Excited po tayo pag may nagbigay ng prophetic word. Excited po tayo pag nakakaranas po tayo ng kakaiba spiritually. Pero ang tunay na test ng vision, kung ano ang nakikita natin at kung ano ang ginagawa po natin pagkatapos. Kasi hindi lamang natin tinanggap ang vision, hindi natin dapat narinig lamang ang vision, kundi kinakailangan I need to pursue that vision and I need to consider that vision as a vision, para sa ganon, magampanan po natin yung ating pong pagkakatawag at pagkakilala sa ating Diyos na makapangyarihan. Ang totoo po, marami pong mga tao ang may vision, pero hindi lahat may mission. Kaya nga po madalas ang nangyayari, nakakilala sa ating Panginoon, tinanggap si Kristo, pero hindi po nagpapatuloy kasi sa kanilang puso ang akala po nila, tama na nakakilala ko si Kristo, tama na ako ay nagsisimba, tama na ako ay laging nasimbahan, hindi tama na ako ay sumama pa sa paghayo. Tignan mo ngayon mo anong katabi mo sa iyo. There is a mission na kinakailangan gampanan po natin. There is a vision na kinakailangan magawa po natin para sa ganoon sa pagharap po natin sa ating Panginoong Hesus. Pagdating sa langit, sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Well done. Ibig sabihin, nagampanan po natin yung vision na binigay sa atin ng ating Panginoon. Isang magandang halimbawa po ay ang buhay ni Apostol Pablo. Kaya basahin po natin yung Acts chapter 16 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over to Macedonia and help us. Now, after he had seen the vision, immediately he sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Mga kapatid, ang vision na binigay sa atin ng ating pong Panginoon ay magiging mission lamang when obedience begins. Alam po natin na may vision. Alam natin na meron dapat tayong gawin, pero hindi po pwedeng sabihin natin saka na lang. Hindi ko pa panahon. Busy pa ako. Nag-aaral pa ako. Again, ulitin ko. Vision becomes a mission when obedience begins. Hindi sapat na makita lamang natin ang plano ng Diyos, kailangan ito po ay ating sundin. Kasi pag ang vision ay nananatili lamang po sa puso po natin, it is just only an inspiration. Tandaan po natin yan. Vision that moves the feet becomes vision. So today, God is calling us not just to see, but to go. Ano ang sabi ng Great Commission? Go ye and make disciples of all nations. Hindi niya sinabi na go to church at maupo ka lang, makinig ka lang. Kinakailangan po, gampanan po natin yung misyon. Ibabat po natin yung ating sarili doon sa misyon na binigay sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan. How then mission help us fulfill the mission of God? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang naranasan ng Apostol Pablo? Ano ba yung makikita po natin magandang halimbawa na po pwede natin pamarisan doon sa nangyari kay Apostol Pablo? Bakit kaya sa pagiging persecutor? Tandaan po natin, persecutor po natin doon si Apostol Pablo. Hinuhuli niya ang mga mananampalataya. Humingi pa po ng permit from the government para huliin ang sinuman na nagpapahayag ng patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang Diyos po ay nakipagdeal sa Kanya. Siya po ay tinawag ng ating Diyos
And a vision appeared to Paul. At dito, ano yung kanyang ginawa? Ano yung naging panuntunan niya? Ano yung ating pong makikita na dapat susundin po natin bilang mga mananampalataya sa ginawa ni Apostol Pablo? Paano natulungan si Apostol Pablo? Number one, God reveals vision to direct His mission. A vision appeared to Paul in that night, ang sabi ko dito. Makikita natin ang ilang mahalagang bagay tungkol sa vision na ito. The vision came from God. Walang anumang vision na ibinigay kay Paul kundi yung vision na ibinigay ng Diyos sa kanya. Very clear ang vision. The vision niya was about people. The man of Macedonia was crying, "Come over and help us." Katulad po ni Paul, marami pong mga tao ang nangangailangan ng tulong. And we need to move, mga kapatid. Maaaring may naiisip ka o maaaring araw-araw may mga dinadaanan ka pero hindi po tayo aware na itong mga taong to ay nangangailangan ng tulong. Mga tao na minsan nakikita po natin nagse-cell group sa mga kanto-kanto. May mga sinasakal na bote. Ang bibilis mag-offering. Pero sa pagbibigay ng tamang offering sa Diyos, nagtatago. Bakit ko nasabi yan? Pag pag bumili yung isang bote, nag-uunahan sa pangalawang bote, ako na yung susunod. Ang bibilis magbigay ng offering. Ang bibilis na pag iniyaya mo doon sa grupo nila, naroon ka agad. Pero pag ang mga mananampalataya ay tinawag mo at involved sa vision, minsan nag-iisip pa, saka na lang. Napakaliwanag po ang vision. It is about someone else need. God was simply saying that there are people waiting. May mga tao na naghihintay. Sa panahon po natin ngayon, sa mga nangyayari ng gera sa ibang bansa, sa mga pagtaas ng mga gasolina, sa pagtaas ng krudo, pagtaas ng mga bilihin, marami pong tao ang nangangailangan. Nawawalan ng pag-asa kasi ang pag-asa nila ay bababa ang gasolina at muling babalik ang buhay nila sa normal. Hindi nila naiisip na merong Diyos na bagamat kung aabot man ng 1,000 litro ang gasolina, may Diyos na magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Maaari kung hindi po tayo nagising nung pandemic. Kasi nung pandemic po, talagang nilayan ng Diyos na magkaroon ng lockdown para ang mga pamilya ay magsasama-sama. Kasi madalas, nung wala pang pandemic, makikita mo ang tatay umaga at gabi lang, hindi na nakikita ang mga anak, hindi na nagkakausap ang pamilya, kaya anong ginawa ng Diyos, nag-lockdown. Pero matalino ang kaaway. Anong ginawa niya? Nag-design ng mga games. Kaya ang mga bata, pandemic, nakatutok sa kanilang mga gadget, hindi pa rin nakakausap ang mga magulang. Pagkakain, may GC pa. Kain na tayo. Dati-dati tinatawag, kain na tayo. Ngayon anong ginagawa? Mag-GC, gumawa ng group chat si mami, magte-text, kain na tayo. Pagdating sa mesa, dala-dala ang cellphone, hindi pa rin nag-uusap. Strategy ng kaaway para sa ganun mapalayo po tayo doon sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi ang unang-una dapat na misyon natin ay walang iba kundi ang ating pamilya. Pero sad to say, anong nangyayari ngayon? Ginagawa ng mga magulang ang gadget na yaya. Kaya ngayon, ang mga bata ngayon, kakaiba ang buhay. Itong bagay na ito ay hindi po sariling idea ni Paul. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng vision. Because God reveals vision to guide His people. Pag ibinigay niya ang vision sa atin, ito yung magiging gabay po natin. Ito yung siyang magbibigay ng direction sa atin para sa ganun makamit po natin o magampanan yung pagkakatawag po natin bilang mga lingkod ng Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi lamang po tungkol sa direction. Ito ay nagbibigay ng vision for us
na ma-fulfill yung purpose ng ating pong pagkakilala sa Kanya. Kaya nga po napakaliwanag, the vision was very clear. Hindi malabo, hindi confusing. May malinaw na mensahe, come over to Macedonia and help us. Napakalinaw, hindi complicated. God was simply saying, may mga tao na naghihintay doon na kailangan ma-rescue. Minsan iniisip ko natin kasi, ang vision is all about success. Ministry position. Personal breakthrough. Pero ang kadalasan po, ang vision ng Diyos ay simple lang, someone needs help. Kasi kung sensitive po tayo sa mga nangyayari po sa ating paligid, magiging seryoso po tayo sa ating pong paglilingkod. Na once na ikaw ay nakilala mo na si Kristo, tinanggap mo siya bilang Diyos at personal na tagapagligtas, hindi na po negotiable ang paglilingkod, kundi ito po ay intentional na kinakailangang gampanan po natin at gawin kasi ang gusto ng ating Panginoon, magamit po niya tayo. Vision is not just about our future, it is about someone else's need. Ano ang kailangan ng mga tao sa ngayon? Kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan nila ng mga nagmo-motivate sa kanila na in spite of all these challenges na ating kinakaharap, na bagamat para bang wala ng solusyon ang problema na ating mga pinagdadaanan, parang pahirap ng pahirap ang buhay, merong isang Diyos pa rin na nagsasabi sa iyo, you are undergoing test. But take note that greater testing means greater blessings na siyang ibinibigay ng Diyos para sa atin. Kaya kung ikaw ay bagong mananampalataya, malamang mga sinasabi mo, bakit ganito? Nung ako ay hindi pa mananampalataya, parang walang pagsubok. Pero nung nakakilala ko, parang ang daming challenges sa buhay. Totoo po yun. Kasi pilit kang ibinabalik ng demonyo doon sa dati mong posisyon. Kaya nga sinasabi sa iyo ngayon, bakit mo ako iniwan? Paglabas mo dito, naghihintay sa labas yan. Tingnan ko lang. Padadaanin dito sa challenge kung babalik ka o hindi. Nandiyan ka na, kapatid. At yun din yung ating pong dapat nagampanan bilang mga tinawag ng Diyos, that we need to secure our brothers and sisters. Hindi dahil siya po ay naging first timer, hindi dahil siya po ay naging second timer, hindi na natin siya dapat bantayan. Dapat po binabantayan. Ang Panginoon, ang gusto niya, walang mapapahamak. The very vision of God is no one should perish. Kaya nga po mga kapatid, ang layunin ng Wisdom Church ay madala ang gospel sa iba't ibang lugar. Kaya nga po nagtayo po tayo ng mga daughter churches, outreaches para maabot ang mga tao. At kailangan po, hindi lamang po yung mga dati po natin mga kasama, ang kasama natin dumadalo, kundi the community na kung saan naroon ang ating mahal na simbahan. Tinawag po tayo para maging kahawa-hawa. Hindi mo magiging kaawa-awa. Tignan mo kayo parang katabi mo kaawa-awa yan, kahawa-hawa. Dapat nang hahawa po tayo. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ang sabi niya tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Again, ulitin ko, vision is not just about the future. It is about someone else's need. Maraming mga tao sa ating paligid ay naroon parang nasa Macedonia. Hindi man nila nararanasan o sinasabi verbally, pero ang buhay nila ay sumisigaw na kailangan ko ng tulong. Di ba nagugulat tayo pag meron po tayong nakakausap, may mga ikinukwento sa buhay niya na mga pinagdadaanan. Ibig sabihin, lahat ng
tao po ay may pinagdadaanan. That is why we need to be sensitive lagi sa mga tao na ating pong nakakaharap. As a man and woman called by God, kung ikaw man ay bagong mananampalataya rin, tandaan mo kapatid, may mission ka na dapat na gagampanan. Oo, unang-una, idinudulog natin sa Diyos yung ating mga pangarap, but there is a vision. Mas mahalaga na dapat nagampanan po natin na pag ito ay ating pong inuna, lahat ng ating mga pangarap ay ibinibigay po sa atin ng Diyos. Ang vision na binigay po sa atin ng ating Panginoon is not a self-centered vision. Ang vision na binigay po sa atin ay makita po natin na sino yung mga nangangailangan. Who needs the gospel? Who needs discipleship? Who needs the Lord Jesus Christ? Kasi ang vision ng ating Panginoon, ang totoong vision ng ating Panginoon is always pointed outward. Makita po natin sa labas, sino yung mga nangangailangan ng tulong. Sino yung mga parang mga nasa Macedonia ngayon. Ikaw at ako, noon nasa Macedonia po tayo, ginamit ng Diyos ang mga kapatiran po natin para tayo po ay mapalapit sa Kanya. Kaya nga po, hindi dapat po tayo magpapatumpik-tumpik. Lagi ko sinasabi, maigsi lang ang buhay natin. Mamuhay ka man ng 100 taon dito sa lupa, pagdating sa pupuntahan mo, eternal yun, hindi ka na makakabalik, hindi ka na makakapagsisi doon. Hindi mo na mababalikan yung mga kamag-anak mo. Hindi mo na mababalikan yung mga kaibigan mo para sabihin, tanggapin niyo si Kristo. When Paul was called, ano ang kanyang ginawa? Hindi niya sinabi, mananalangin muna ako. Hindi mo niya sinabi na pag-isipan ko muna. Hindi niya sinabi na maghahanda muna ako. Kundi, siya po ay sumunod kaagad. And number 2, na pinapahayag sa atin ng Diyos ngayon is obedience turns vision into action. Sabi po ng verse 10, after he had seen the vision, immediately we sought to go. So there is a powerful word na kinakailangan po, makita po natin dito, yung word na immediately. Hindi nag-delay si Paul, hindi siya nagipagdebate, hindi siya nagduda, umilos siya kagad. Hindi niya sinabing, Pastor, magpapasting muna ako, mananalangin muna ako, tatapusin ko muna pag-aaral ko. Mare-regular muna ako sa trabaho, pag ako'y na-regular, magpapatuloy na ako. Marami po mga believers ang gano'n, sumusunod, pero merong mamayana. Mag-serve ako, pero hindi pa ngayon. Maglilid ako, pero kapag ready na po ako. Vision without obedience is just only an information. And with vision, when we obey, it becomes a transformation. Ibig sabihin, when we obey the vision, that might lead us to transform our lives or even transform other people kasi ito po ay very powerful, especially pag ang ating focus na sinishare sa tao ay Word of God. Anong sabi ng Hebrews? The Word of God is like a double-edged sword. Tatamaan talaga tayo. Pag meron tayong hindi maganda ginagawa sa buhay po natin, tatamaan po talaga tayo. Kaya mga kapatid, we are motivated by Paul today. Kaya mong gawin yan if you obey. Again, vision with obedience becomes transformation. Kung tayo po ay sumusunod. Discipleship succeed when there is a quick obedience. Maging successful po ang discipleship program na ating pong ginagamit kung tayo po ay merong pagsunod kaagad-agad. Quick obedience, hindi po yung dinidelay. Hindi po yung sinasabing sakana. That's why, pag meron kang dadala dito sa ating simbahan, you need to follow up immediately, consolidate faithfully, disciple intentionally, and send consistently. Mahirap na trabaho, pero kung gagampanan po natin po ito,
tiyak, ngayon magiging magandang resulta kasi kasama natin ang Diyos. Itinangako niya mismo, and lo, I will be with you always. Hindi po tayo humahayo, hindi po tayo nagsasalita na tayo lamang po. There is a guidance from God. Ang sabi ng Acts 1:8, nung tinanggap natin ang banal na Espiritu, meron tayong strength and power. That means, hindi po tayo nag-iisa. Kasi delayed obedience weakens mission momentum. Minsan, pag hindi po tayo sumusunod, hindi na tayo nakakapagpatuloy. Pag sinabi mong bukas na, ang kasunod doon sa isang linggo na, pagkatapos noon sa isang buwan na, pagkatapos noon sa isang taon na, pagkatapos noon, tigok na. Kinakausap po tayo ng Diyos mga kapatid. Maaaring ikaw ay kabataan. Maaaring ikaw ay tatay, nanay. Maaaring ikaw ay may edad na. Pero lahat po tayo ay kinakailang kumilos immediately at tanggapin kung ano yung hamon na binibigay sa atin ng Diyos. Sa amin po sa Golden City ay meron po kami isang babaeng matanda na rin po. Dati ang ginagawa niya, linggo-linggo ang aga-aga, bago umuwi, hindi siya umuwi, naglilinis po sa church. Pinagbawalan ko na siya, sabi ko sa kanya, Nanay Pauline, tigil niyo na yan, magpahinga na kayo, kasi 90 years old na siya. At lagi siyang may sinasama pag linggo. Anong ginawa niya? Bumili ng sariling walis. Bumili ng sariling dasman kasi tinatago namin yung dal-dalang walis at dasman. Dahil matanda na siya, nagpabili ng electric, yung e-bike, at laging may naisasama. Ibig sabihin, hanggang tayo po ay humihinga, hindi natin pwedeng sabihin na matanda na ako at hindi ko na kaya. Hindi mo nga kaya, pero kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ng banal na Espiritu. As long as naroon yung puso ko natin na sumusunod sa ating Diyos. Ang kailangan gawin mo lamang mag-retire ka na. Pag sinabing mag-retire, magpapalit ng gulong. Pag napalitan ng gulong, takbo ulit. Hindi yung retire na titigil ka na, mag-retire ka lang. Magpalit ka lang ng gulong at tuloy ulit ang ating pong paglilingkod. Kami po ni Pastor Henry ay nag-umpisa sa isang lugar na kinaayawan ng maraming tao. Nag-umpisa po kami doon sa release ng train sa may likod ng Shoemart. Kasama ko siya dati. At doon talagang napakaraming mga tao doon. From 10, nag-umpisa kami ng 10 na cell group. After 1 year, inabot po kami ng 100 doon cell group lang. Kaya ang daming tao lang ni Pastor Lito noon nung kami po ay under pa ni Pastor Lito. Pero yung gigil po namin ni Pastor Henry, hindi po nagbago. May mga pagsubok, may mga challenges, pero hindi po kami sumuko. May mga pagkakataon na parang ayaw ko na. Salamat, meron kaming mga asawa na lagi nagsasabi sa amin, tuloy na. Tuloy lang. Ilang beses na rin po ako napahiya. Pero tuloy lang. Kagabi nga po, meron po ako nabasa. Ang pastor daw sinungaling. Nabasa niyo ba yun? Sino nakabasa nun? Ang pastor daw sinungaling. Pagkaharap ninyo, nakangitiyaw. Parang walang problema. Pero tinatago niya, may problema siya, may pinagdadaanan din siya. Minsan nagbibigay ng encouragement ng pastor, pero may pinagdadaanan din pala. At sa dulo, sabi doon, punuwain mo ang pastor mo. Tao lang yan, may pinagdadaanan din. Dapat may panalayan mo siya. Kayo ba, may papanalayan ba natin na ating pastor? Marami po kami pinagdadaanan, hindi nyo lang napapansin. Hindi nila nakikita.
Kung ating kung susukatin siguro ang luha, yung naiyak ko na kay Lord, siguro aapaw na yung isang baso. Pero hindi nakikita ng tao. Pag nakikita ko ni Sheila, nakangiti lang ako. Pag nakikita ko si Sister Gina, parang wala rin. Pero marami po akong dadaan. That is a part of the mission na kinakailangan po natin. Hindi lamang po tayo nakapokus sa mga tao na nangangailangan, pero dapat intindihin po natin ang ating mga leaders ay nangangailangan din ng panalangin, ng motivation. Isang ano mo lang sa kanya na, gusto, parang bumabata ka. Malaking bagay na sa amin. Ako, tiwanda po ako. Hindi ako tanongin kung 41, 51, o 61. Ako, tiwanda ako. Pero mukhang tila. 41, pero mukhang 40. Parang gano'n. Kasi kami mga pastor, dapat hindi kami nagpapakita sa inyo na kami po ay dumadaan sa challenges kasi kayo mismo, pag nakita niyo, paano mag-church yan? Yung pastor, lagi parang wala sa sarili, parang laging laylay ang balikan. Pero pag nakikita niyo masiglang pastor, nayakan kayo marami. Dahil nakikita niyo, masigla lagi si Pastor Henry, masigla si Pastor Gina. Kaya kayo nagiging doon. At yun ay isa sa misyon na kinakailangan yung gampanan bilang mga leaders, bilang mga tinawag ng ating Panginoon na magpatuloy. Kasi yung makita kayo na nandito, yung makita kayo na may daladalang kaluluwa, malaking bagay na po sa amin yun. Yun yung lagi para bang nagpupus sa amin. Kaya lahat, dapat kayo mga puser. Hello? Mga puser kayo dapat. Kasi kung may dala kayo, ipinupus nyo kami na magpapatuloy sa aming paglilingkod. Kasi yun yung motivation po namin. Kaya nga po nung nakita ko yung schedule, kasi 2 beses yata ako may schedule sa Sinalhan, hindi po ako tinanggap ni Sister Gina. Hindi, magkataon na nasa ibang bansa po kami nung nag-mission. At nung nakita ko na dito na sa syudad, naka-schedule ako, parang excited ako. Na-excite ako. Bagamat halos nandito ako araw-araw lagi noon, kasi ito po yung eskwela na pinaglagyan sa akin ng pastora. Kakaiba pa rin. Pag mga mananampalataya talaga ang kaharap mo. Especially pag nakikita mo na yung mga mukha ay nakangiti. Hindi yung nakatingin sa iyo na tapusin mo na pastor, ang haba ng oras mo. Tingin ng tingin sa relo. Pero makikita mo na nakangiti at parang excited. Lalo mo rin nag-motivate na lalong magbigay ng inspirasyon sa iyo. Immediately, nagkwento lang ako ng konti kasi maraming inaanto. Immediately, kailangan po tayo kumilos. And number 3, vision turns to vision, lead to harvest and multiplication. Vision that turns to vision will always lead to harvest and multiplication. Dahil sumunod si Paul sa vision, tignan natin kung ano yung nangyari. Ano ba ang nangyari? Lydia was saved. Na-save si Lydia. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. Siya at ang kanyang buong sambayan ay nabautismuhan. A church was planted in Philippi. At naitatang ang bagong church. May bagong community of believers. Kaya nga, marami pong mga leaders were saved. May church na naitatag. The gospel entered Europe. Isipin ninyo, one vision, one night, one act of obedience, at dahil doon, nakapasok ang gospel sa isang buong kontinente. At ito ay walang iba, kundi ang Europe. Ang sabi po ng John chapter 4 verse 35, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Tumingin po tayo sa ating paligid.
Marami pong nangangailangan ng tulong po natin. Marami pong nangangailangan ng gospel. Maraming nangangailangan ng kaligtasan. It's now time for us to move, mga kapatid. Inaanyayaan po tayo ng Diyos that we need to move immediately. Ikaw ba ay matagal nang tinatawag ng Panginoon pero hindi pa rin sumasagot? Mission is successful when disciples make disciples. All of us are called by God to become a disciple. Pero dapat mag-disciple din po tayo. Mission is successful when leaders raise leaders. Gaano ka lang katagal na nasa primary 12? Gaano ka lang katagal na nasa 144, sa 1728? Nakakapag-raise mo ba tayo ng leaders? Hindi naman po mahirap yung hinihingi ko sa atin. Siguro this year, kung makapag-raise ka ng 2 leaders, malaking bagay na po yun. Biro po, 1 taon, 2 lang yung hinihingi sa'yo. Mahirap ba yun? O sabihin na natin isa lang. Lahat po tayo. Pag-raise tayo ng 1 leader. Aba, next year, may second service na kayo sa Tandina. Kasi puno-puno na kayo eh. The gospel moves beyond one group. Gusto ng Diyos, the gospel multiplies beyond one group. Mission is not just addition, mission is multiplication. Hindi naman po tayo pinupos na dumami kaagad. Isa lang ang hinihingi sa atin. Malapit na pong mag-June, may isa ka na ba? Immediately. Huwag ka na maghintay ng mahabang panahon. Baka ang kanta mo pa rin eh. Ang memory verse mo pa rin eh. I am the same yesterday, today, and forever. Kay Jesus lang po yan. O kaya, there are 2 or 3 gathered in my name, kaya ang cell group mo, 2 pa rin. 5 taon na, 2 pa rin. Dati, may 5, ngayon 3 na lang. Kaya may dahilan, bakit ka nakabalik dito, bro? May dahilan, kaya ka nandito ngayon, pinagtandaan. Sabi niya sa'yo, dati-dati, mainit ka, paiinitin kita ngayon. Ito ang sinasabi ng aking Panginoon. Pero huwag mo na sabihin, Lord, pag-isipan mo muna. Immediately, kinakailangan, tumugon po tayo. Tandaan po natin mga kapatid, God is still giving vision today. But heaven is waiting for someone who will say, we will go. That someday, not when convenient, but when I am convenient, but immediately. Tinatawag po tayo ng Panginoon na kumilos immediately. Binubulungan po tayo ng Diyos ngayon. Narinig mo ang mensahe. Narinig mo ang mensahe. Kinakailangan tumugon. Vision becomes a mission when faith replaces fear. Manampalataya ka lang kapatid, huwag kang matakot. Obedience replaces excuses. And people become the priority. Gusto kong mag-focus dito sa people become the priority. Ano ang priority mo sa ngayon? Priority mo ba ang trabaho mo? Priority mo ba ang business mo? Priority mo ba ang sarili mong vision? Pero ang lahat ng mga yan ay galing po sa Diyos. Hindi po mahirap magkaroon ng kaganapan ang lahat ng mga yan kung ito ay ibibigay natin lahat sa Diyos at gagampanan po natin yung vision. Ipapaloob po natin,
i-engage natin yung ating sarili sa misyon ng Diyos. And I believe whatever the plans that you have in your heart, whatever yung design mo, mas hihigatan ng Diyos yan. Kaya tama na po tayo doon sa mga pansarili po nating agenda. Kinakailangan po ang vision ng Diyos ay yung maging vision din po natin. Ang vision ng Panginoon na world conquest can only happen kung ikaw ay mag-i-involve. Ikukumit mo ang sarili mo doon sa vision na yun. This morning, hinahamon ko ang bawat isa. Matagal ka na bang istagnan? Matagal ka na ba dyan sa sitwasyon mo? Matagal ka na ba na naghihintay ng pagkakataon at nangihingi ng senyales na nagmumula sa Diyos para ikaw ay magpatuloy? The fact that the Lord has given us this message today, ang sabi po ng John chapter 13 verse 17, now you hear this, you know this, sa ibang sabi, if you do this, you will be blessed. If you know these things, sabi sa ESV, blessed are you if you obey them. Ibig sabihin, may mensahe sa atin ng Diyos na huwag na po tayo maghintay. Huwag na tayo magpapatumpik-tumpik. Kung ikaw ay hindi pa dumadaan dun sa proseso, kausapin mo sa leader mo, ipadaan mo na ako. Kung ikaw ay may heart talaga magpagamit sa Panginoon, hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang pagkakataon. Kinakausap ka ng Panginoon, sinasabihan ka, now, you know these things, blessed are you if you do them. Galing sa Panginoon Jesus yan, hindi mo sa akin. Galing sa Word of God yan, hindi mo sa akin. Sinasabi niya sa iyo, kapatid, nalaman mo, kailangan hindi lang nalaman mo, kundi ito ay kailangan gawin mo. Gawin natin. Lord, ginagawa ko naman, nagsisimba ko linggo-linggo, hindi po yun. Umaatid naman ako sa cell group, hindi po yun. Yung ikaw mismo ay magamit ng ating Panginoon para doon sa pangangailangan ng maraming tao. May sumisigaw! May sumisigaw sa kapitbahay, may sumisigaw doon sa lugar na kinalalagyan mo, sa trabaho mo, sa eskwelahan mo. Help us! Huwag mo nang hintayin na manghina ka pa. Meron ako isang dating leader, primary ko. Sabi niya, Pastor, magpapagamit ako sa Lord. Nagkaroon ng business. Pastor, unahin ko ng business ko ha. Kasi pag malago ang business, ay magagamit ako sa ministry. Pero habang tumatagal, lumalago ang business niya, lalo siyang napapalayo. Nagkasakit, nagkaroon ng gout, hindi makalabas ng bahay, hindi makatayo. Pag dinadala sa ospital, nasa stretcher. Nag-message sa akin, Pastor, pag-pray mo naman ako. Puntahan mo naman ako sa bahay. Totoo na po ito. Pag ako ay pinagaling ni Lord, gagaya ako sa inyo, susunod ako, maglilingkod ako. Gumaling. Pero, nagkaroon naman siya ng cell group. Pero katulad na sinasabi ko sa inyo, nadadaanan ko na sa kanto. Nag-cell group. May sinasakay na bote. Pag nakikita ako, tinatago. Ano nangyari sa kanya? Bumalik yung sakit. At nung lumala ang sakit, nagbiling na lamang sa kanyang pamilya. Pag ako ay kinuha ng Lord, sana ang magseservice sa akin, tawagin niyo yung aking mentor, si Pastor Oliver. Hindi na niya sinabi sa akin, nahiya na siguro kayo. Kaya nung namatay, wala na po akong magawa.
Again, may pangako ka ba kay Lord? Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when you make a vow, do not delay in fulfilling it. May mensahe ang Panginoon sa iyo. May mensahe ang Diyos sa akin. Hindi niya sinasabing, matanda ka na, magpahinga ka na. Yung mensahe kayo, immediately, kaya mo pa eh. Kaya mo magsalita. Kaya mo pa tumayo. Kaya mo pa mag-share. May nangangailangan. Mangyayari lamang po pag tayo po ay sumunod sa vision ng Panginoon and turn that vision into a mission. Kung sabihin mo sa sarili mo, ikaw ay missionary na gagamitin ng Diyos. Missionary sa pamilya, missionary sa kapitbahay, missionary sa ibang lugar. Naniniwala po ako. It's now time for you to say yes to God. So habang inaayod po natin ang awitin ito, magdesisyon ka kapatid, tutugon na ba ako? Tutugon na ba ako? Yes ba o no? Kung sabihin mo, it's now time for you to decide at maglingkod sa Panginoon. Again, yung paglilingkod na sinasabi ko, saan marketplace ka? Magpagamit ka. Sa school, sa trabaho mo, sa pamilya mo, magpagamit ka kayo. At naniniwala ko, umpisahan mo, and God will do the rest. God will do the rest for you. The Lord will never leave you. He will never forsake you. Your grace and mercy, we need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open the heavens door. Your grace and mercy, we need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's doors. Spirit, touch Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive yes, Lord, revive us. your passion, Give the passion, Lord God, for the gospel. Panginoon, gusto ng bawat isa, Panginoon, na yung mission mo ay masunod po namin. We want to fulfill that mission, Lord God, at gusto namin po rin magamit. Touch our hearts, Lord. Touch our hearts. Kung sabihin mo, kapatid, it's now time for you to respond doon sa panawagan ng ating Panginoon. Encourage kita to raise up your hand. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Just raise up your hand. Mga puso mo sinasabi, it's now the time to say yes at pagpagamit sa Lord. Yes, may mga challenges. May mga influences. Believe. Just believe. Ano, pag-ako ng ating Panginoon, sabi niya, now, you know these things. If you obey, you will be blessed. Spirit,
Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Kung ikaw ay tumugon dun sa panawagan ng Diyos, if you raise up your hand, gagawa mo tayo ng isang gesture rin ng mga ganito. Hindi lamang natin dapat itataas ang ating kamay, kundi ipakita natin ang Diyos sa Diyos na tuminintugo. Bibilang ako ng 3, at pagkabilang ko ng 3, ihakbang mo ang iyong paa ng 2 beses. Kahit may upo sa harap mo, ihakbang mo yung paa mo ng 2 beses. As a sign na ikaw ay tutugtog na, na ikaw ay talagang gagawin mo na ang misyon ng ating Panginoon. But, again, bantayan mo ang puso mo. Tutugon ka, hindi papayag ang demonyo na ikaw ay makakapagpatuloy. Kailangan mo lang magiging matapat. Lagi natin i-declare every Sunday. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar in Lebanon. Planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, the Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. It's now time for us na yung ating itinitilian na yan ay magkatotoo sa buhay natin. At the count of 3, gawin po natin yung gesture, umambang ng 2 bilang pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. 1, 2, 3. Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat po, Diyos, sa pagtulong ng iyong mga anak. I declare and decree that no weapon that is formed against them shall prosper. And every time that rises against them in judgment, I shall condemn. Because this is their heritage as your servants, and their righteousness is from you, O Lord of hosts. Salamat po nga sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po natin ang mga kamay sa mga prayer request nito. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga prayer request nito, Panginoon. Salamat sapagkat nagtiwala, nanampalataya ang bawat isa na ang kanilang may sinulat na panalangin ay magkakaroon ng katotohanan, Panginoon. Naniniwala po kami sapagkat sinasabi ng iyong salita, whatever the desires of our hearts, ito, Panginoon, ay magkakaroon ng katugunan at ibibigay niyo as long as we will obey you, Lord God. I pray, Father, na anuman ang mga panalangin na ito, O Diyos, mga kagalingan, pangangailangan, anuman yung kanilang may sinulat, ito ay magkakaroon, Panginoon, ng
tugon na nanggagaling sa inyo because you said in your word, just pray to the Lord, just pray to the Father in my name, ang sabi niya Panginoon Jesus, at ito ay bibigay ninyo. Ganun din Panginoon ang mga kapatid na nagdala ng mga prayer request na ito. Salamat po sa buhay po nila. Pagpalain nyo, anuman yung kanilang kinabubuhay, whatever the resources they have, increase it, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayo po. Amen. Muli po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos sa buhay po ng ating Pastor Albert. Doon, sabi nga po doon sa inawit natin kanina, revive us, Lord, with your passion once again. Yung nais talaga ng ating pong Panginoong Diyos din eh. O, dinesire din po dapat natin yun, yung revive us, Lord. Muli i-revive tayo ng Lord, i-desire muli natin kung ano yung passion talaga ng Diyos. Kung ano talaga yung gusto ng Diyos na gawin natin. Yun ay yung nandoon na humayo tayo, ibahagi natin ang kanyang salita. Kasi sabi po dun sa pinag-aralan natin kanina, sabi po dun, vision becomes mission when obedience begins. Kapag nandoon na nagsimula, nandoon na yung heart natin talagang sumunod sa ating pong Panginoong Diyos, yung obedience natin sa ating Panginoong Diyos, yung vision natin ngayon, yung pangitain lang magiging mission, nandoon na gagawin natin kasi ito yung gusto ng Diyos. Gagawin natin kasi ito yung makakapagbigay ng kaluguran sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Nandoon sa atin na lagi natin i-desire na i-revive tayo everyday ng Lord, ibahagi ang kanya pong mga salita sa mga tao na nangangailangan, sa mga tao na hindi pa nakakakilala ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ayan. At ngayon, dadako naman po tayo sa pagbibigay, pagbabalik ng kaloob natin sa ating pong Panginoong Diyos. I-revive ng Diyos yung heart natin na talagang excited na magbalik dahil pinagpala tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Excited tayo na magbalik ng kaloob natin sa ating pong Panginoong Diyos. Sige po, tawagin po natin Sister Rika para ipanalangin po. Magandang umaga po sa ating lahat po. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 po, ang bawat isa'y dapat nagbigay ayon sa kanyang pasya. Huwag sa loob, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Share ko lang po yung experience ko po. No? Kasi nung lumipat po tayo dito sa Wisdom Church Ciudad, nagkaroon na po tayo ng tithes offering na may pangalan po. So sabi mag-asawa po sa namin, parang nakaka-pressure po kasi nandun po yung pangalan eh. Tapos alam na po, kita po ng mga bibilang po ng ating tithes yung binigay po natin. Pero ang Lord po, kinuray po ako dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 po. Sabi po, nandoon po dapat yung kagalakan natin. Hindi po tinitignan ng Panginoon kung ano po laman ng sobre natin. Pagkos tinitignan po ng Panginoon kung ano po yung laman ng puso natin. Sige po, tayo po tumayo at ipanalangin po ang ating mga tithes. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord, our God, we honor you, Lord, we praise you, our Heavenly Father, Panginoon. Tunay ng tapat, mabuti ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ang kaloob po namin ito ay hindi po sakat, Panginoon, upang ibalik sa iyo lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. We are all nothing without you, Panginoon. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat hanap buhay, Panginoon, na pinagkakakitaan at aming mga kapatid, Panginoon. Negosyo man po yan, sa trabaho, Panginoon. Maging sa mga estudyante, Panginoon, nag-aaral. Kayo po patuloy na magpala, Panginoon. Abutin niyo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At ganun, Lord, kita mo po ang sitwasyon, Panginoon. Pinagdadaanan ng bawat isa sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa pag-aaral, Panginoon, maging sa mga magulang na iniiwan sa kanilang tahanan upang alagaan, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Tayo po, Panginoon, na nakakakita ng sitwasyon. Kita niyo po yung hirap, kita niyo po yung pagod, kita niyo po yung sakripisyo, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Lord, nandoon na kayo po ang patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon.
ng karunungan, Panginoon, upang ang bawat ginagawa namin, Panginoon, ay patuloy na makapagbigay ng loob sa iyo, Panginoon. Panginoon, gamitin mo nga po ang text na ito, Panginoon, ang aming mga offering upang mas maraming kaluluwa pa, Panginoon, ang madala namin sa iyong paanan. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Papalapit ang araw ng Diyos. Ako'y maghihikaya at puno sa'yo na makatanggap ng biyayang handog. Kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y maghihikaya at puno sa'yo na makatanggap ng biyayang handog. Kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Napupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Napupuri, nananapit sa iyong pagbabalik. Napupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Napupuri, nananapit sa iyong pagbabalik. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Ako'y nananapit, nananapit, nananapit. Amen. Tayong lahat ay nananabik. Amen po ba? Nananabik tayo sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Diyos. At nananabik din tayo na nandoon na mag-invite ng ating pong mga kapatid na madala po natin dito po sa panambahan ng ating pong Panginoong Diyos. Lagi po natin ipag-imbita. Ito pong ating Sunday Cell Celebration. Every 8 a.m. po ito, dapat nandun po yung excitement natin palagi na before 8 a.m. pa lamang ay nandito na po tayo sa panambahan ng Diyos. Excited na magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. At ayan, meron din po tayong, excited din po tayong lahat na mag-join po ng mga cell groups. Kung sino pa po dito na wala pa pong cell groups, nandoon na Bible study sa kanila pong mga tahanan. I-approach po natin yung mga nakapula, nakadilaw, yung mga atin pong mga workers, i-approach po natin sila. At excited din po sila na makapunta sa inyo pong mga tahanan para po nandoon na mag-Bible study, mag-cell group po tayo. At ayan, yun din, dito din po, sa atin pong marriage counseling, meron po tayong marriage counseling para sa atin pong mga married couples. Meron po tayong marriage counseling dito po sa kanang side niyo po. Lapit lang po kayo, hanapin niyo po si Brother Pablo and si Sister Carmen po. Para sa atin pong mga married couples, meron po
marriage counseling. Ayan. After service po. Every after service po ito. Doon din po, maaari po ba nating tawagin? Excited din po tayo na nandoon na makilala yung mga bago po nating kapatid sa pananampalataya. Maaari po ba natin makita, tumayo ang ating pong mga first time lamang po na nakadalo dito sa panambahan ng ating pong Panginoong Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos sa mga bago po nating kapatid na ngayon lamang nakadalo sa panambahan. Amen. Ayan, grabe po ng ating pong mga ushers. Napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos na talagang nagagalak ang ating pong Panginoong Diyos. Nagagalak po ang ating mga kapatid. Higit po ang ating pong Panginoong Diyos kasi muli nagkasama-sama po ang bawat isa sa atin. Ayan, sige po, i-stretch po natin ang ating mga kamay sa ating pong mga kapatid at mag-usal po tayo ng panalangin. Hallelujah, dakila naming Diyos, mapagpala po naming Ama, Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila po namin ang iyong pangalan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga bago po naming kapatid, Panginoon, na dinako mo, Panginoon, ang kanilang mga panyapak sa lugarin po ito. Alam po namin, aming Panginoong Diyos, na ikaw ang nangusap sa kanila, aming Panginoon, na sila, Panginoon, ay makapakinig ng iyong pong mga salita. Dalangin po namin na ang iyong mga salita, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa kanila, ang salita mo, Panginoon, ang pangako mo, Panginoon, ang patuloy na magpalalim, Panginoon, ang kanilang relasyon sa iyo, aming Panginoong Diyos. Ito, Panginoon, ay pasimula pa lamang, Panginoon, ang kanilang malalim na pagkakakilala sa iyo. Maraming pong salamat, aming Panginoon, maging sa mga tao na ginamit mo, Panginoon, upang sila ay madala sa iyong panambahan. Pagpalain mo nga po ang kanila pong mga buhay. Maraming pong salamat. At sa bawat isa po sa amin, Panginoon, lagi po namin asamin, i-desire po namin, Panginoon, na makapagdala ng mga kaluluwa, Panginoon, na wala pa sa iyong paanan, Panginoon Diyos, na dalhin sa iyong panambahan, bahaginan, Panginoon, ang iyong pong mga salita. Maraming salamat, aming Panginoong Diyos. Ikaw ang Diyos na manguna palagi sa amin, kumilos sa aming pong buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. Muli, Panginoon, sa susunod na linggo, sama-sama po kami, Panginoon, na magpupuri, magpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Ating mga first-timer, i-assist po kayo ng mga usher at dadalhin po kayo doon sa room. May kakausap lamang po sa inyo sa gilid. Ayan. Pwede na pong dalhin ng mga usher sa ating pong first-timer room. Yung mga ating pong mga first-timer. At hanapin po natin Sister Jess. Nakakausap po sa inyo. Ayan, ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong declaration. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at dadako na po tayo sa ating pong pangwakas na panalangin. Sige po, tayo pong lahat ay magpasalamat sa ating Panginoon, isang malakas na palakpak sa ating Diyos na tunay na sumama po sa ating sa araw nito. Hallelujah! Purihin ka, aming Diyos. Ikaw ang Diyos na tunay kong makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng tagumpay sapagkat sinamahan mo po kami ngayong umagang ito kung kaya't kami ay nagtagumpay, kung kaya't narinig namin, Panginoon, yung mga instructions mo ng maliwanag, narinig namin, Panginoon, yung ninanais mo sa bawat isa, narinig namin, Panginoon Diyos, yung mission na ibinigay mo sa bawat isang nanalig at nanampalataya sa amin pong Panginoong Hesus Kristo. Opo, Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na
choose me, but I chose you. Ikaw po, Panginoong Jesus, ang pumili sa bawat isa na ngayon ay nakatayo sa iyo pong harapan upang gamitin kami ng malawakan sa mga tao po sa labas na nangangailangan. O Banal na Espiritu, pour out, pour out, pour out, pour out your Spirit upon each one of us upang magawa po namin yung mission mo na abutin ang lahat ng mga tao ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, na yung mga tao sa labas malaman nila, maunawaan nila na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, na ang lahat ay ginawa mo upang ang lahat ng mga tao ay maligtas. Lahat ng ginawa mo, Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo ay marinig, malaman, maunawaan ng mga taong wala pa sa iyo. Ang puso mo, O Diyos, ay kaluluwa. At ikaw ay nagagalak na isa lang ang madalas sa iyong pong paanan. Ang buong kalangitan ay nagdiriwang. Kaya naman, Panginoon, ilagay mo sa puso ng bawat isa na nakarinig ng mga salita mo sa umagang ito, na yung vision of going and making disciples among nations ay hindi lamang po maging vision, kundi lahat kami, Panginoong Diyos, ay humalo. Lahat kami, Panginoong Diyos, na humakbang kanina ng may pananampalataya ay gagamitin mo effectively, amazingly, greatly upang abutin ang lahat ng mga tao. Marami po ang nangangailangan sa labas. Marami po ang wala pa sa iyo. Lord, kung hindi po kami kikilos, kung hindi po namin ipapahayag ang mabuting balita patungkol sa ginawa ng Panginoong Jesus, marami po ang mapapahamak. Marami po ang mapapahamak. Kaya naman, Diyos, salamat dahil hindi lamang pinadala mo ang iyong Panginoong Jesus, pinadala mo rin ang iyong banal na Espiritu na siya po nagsangkap sa amin ng lakas ng loob, ng tatag ng loob, ng tapang upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat, salamat po na uuwi kami sa araw nito na dala-dala po namin ang makapangyarihan mong mga salita. Dala-dala po namin ang lahat ng mga utos mo. And as we obey you, Lord, ang sabi po kanina, we will be blessed. 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 All for your glory. Hindi lamang po sa material na bagay, Panginoon, pagpapalain mo kami, kundi higit sa lahat, yung kaligtasan na ninanais po namin, hindi lamang sa amin, kundi maging sa buong pamilya namin at mga kasama namin dito po sa komunidad, sa community po ng Ciudad Grande. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila pong pag-uwi. I-cover mo po ng makapangyarihan dugo ng Panginoong Jesus. Samahan mo po kami, O Banal na Espiritu, at sa susunod na linggo, dadalhin mo po kami with excitement. Dadalhin mo po kami, kayang-kayang namin yung mga taong nangangailangan sa iyo upang sila man maranasan ang dakilang pag-ibig mo, matutunan ng maraming bagay mula sa salita mo, at sila man ay mapagpala ng iyong makapangyarihang mga gawa. Salamat po aming Ama, salamat Panginoong Jesus, salamat po Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin, alam namin tinugon mo na, sapagkat ito ay aming hiniling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, at sa pakikipisa ng Banal na Espiritu ang bawat isa ay sumigaw na malakas na Amen! Sa aking pag-declaration, let us all declare this word of the Lord with conviction. In Psalms 92 verses 12 to 15, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, the Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him. I declare, being planted in the house of God, I will flourish. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos, sapagkat walang imposible sa Diyos. God bless everyone. Amen. Amen. Dito na po nagtatapos ang ating paggawain. Muli, magkita-kita po tayo
Sa susunod na linggo, dala-dala natin yung mga kapatid na na-invite po natin dito sa ating pong panambahan. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon Diyos. At ayan, muli po sa ating pong yung mga nag-invite po sa first timer, assist po natin sila. Yung mga leaders. At sa mga mag-schooling po, mag-stay po tayo sa kung saan po yung side ng ating po pag-aaral. And doon naman po, meron po tayong marriage counseling sa mga married couples dito po sa left side ng ating pong stage ay pwede po tayo.